Welcome to Donmar TV News Channel. Ginawang pisikal at naka-livestream ang preliminary conference sa tatlong disqualification cases laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanina. Ang pre-con ay pinangunahan ni COMELEC 1st Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon kasama si Commissioner Aimee Ferolino sa COMELEC Session Hall sa Palacio del Gobernador. Ito ang mga kasong isinampa at pinangungunahan ni Bonifacio Ilagan at Abubakar Mangelen at Akbayan. Nagkaroon ng admission of issues o kumpirmasyon kung tinatanggap ba ng magkabilang panig ang mga nakalagay na issues sa kani-kanilang pleading. Pagkatapos nito, binigyan ng 1st Division ng 48 oras ang petitioners at si Marcos, partikular sa dalawang kaso na Akbayan at Ilagan versus Marcos na magsumite ng kanilang memorandum. Kapag nakapagsumiti na ng memorandum, inaasahang hihintayin na lamang ang resolusyon sa kaso. Hindi naman pinagbigyan ng komisyon ang hiling ng kampo ni Marcos na 15 araw para makapaghain ng memorandum. Why are you asking me for 15 days? Because, Your Honor, Because everything that you want to say there anyway, we already know. Yes, Your Honor. Why is it that you need to... The memorandum is there for you as an option to organize your arguments and your exhibits because you have to attach your list of exhibits there in your memorandum. Samantala, dahil hindi sumipot ang abogado ng petitioner sa disqualification case na isinampa ni NCMF Commissioner Abubakar Mangelen, hiniling ng abogado ni Marcos na si Attorney Hannah Barcena na i-dismiss ang kaso by default. Kaugnay nito, sinabi ni Commissioner Rowena Guanzon na submitted for resolution o hihintayin na lang ang desisyon ng dibisyon sa kaso. That, or request that this Honorable Commission dismiss the case for non-appearance of the petitioner. Your motion is noted. Thank you, Your Honor. Case of Mangelen versus Marcos Jr. is submitted for resolution. Samantala, sa isa pang pahayag, humingi ng paumanhin si Marcos Jr. sa COMELEC dahil hindi siya nakadalo sa preliminary hearing. Kasalukuyang naka-isolate si Marcos matapos magpositibo sa COVID-19 ang dalawa sa lagi niyang kasama na sina Chief of Staff Attorney Vic Rodriguez at isa niyang security escort. Ito nilang gibain si Bongbong Marcos as a candidate, pinopromote nila yung isa. Alam niyo kung sino? Nandito yung picture. Si Nanay. Turuting-tag ninyo dyan. Baka twing-twing. Twing. Alam niyo kung ang ibig sabihin ng twing? Ay, ikaw na lang ninyo. I-search na lang po ninyo. Masakit ka sa tainga. Ano tingin niyo pa, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, as the electioneers, lilitaw at lilitaw ito mga grupong ito. Para siraan na siraan at taniman ng pagduda yung isipan po ninyo. Huwag kayong padadala po sa mga lokong ito, mga septic tank pong ito. Tawagin natin sila. Septic tank, imbis na think tank. Ano kayo? Sinisurte? Laman ng tok-tok ninyo, septic tank. Toro think tank ninyo dyan. Basag kayo ngayon sa maitim ninyong intensyon para nilalaso nila yung isipan ninyo mga kababayan. Huwag kayong naniniwala sa mga turuting-tag na mga research nila. Diba? Paniwalaan ninyo ang aktual na nakikita ninyo sa paligid kung paano gumalaw si Bongbong Marcos, sumaklulo sa mga nangangailangan. Diba? Paano siya magsalita at organize yung kanyang mga pananaw, malinaw, yung pag-present niya ng mga plataforma niya para ibangong muli ang ating bayan sa pagkalugmok. Alam na ninyo kung sino naglugmok nitong ating bayan. Diba? Mga dilawan at mutations na mga dilawan. Dilawan pa rin. Ngayon, pink, dilawan. Pinklawan. Kasumpa-sumpa yung mga ginawa ninyo rito sa ating bansa. Kala ninyo, maluloko ninyo sa paggagamit ninyo nitong mga research group ninyong septic tank. Pangalawa na po ito. Kala ninyo, hindi kayo makalata that you are tapping
international, ang tawag dito, mga grupo or entity, just like during, naikwento ko na ito sa inyo, panahon ni Marcos po, ganun yung ginawa nila. Nagtap sila ng mga kung sino-sinong grupo, research group, ganyan, para siraan si dating Pangulong Marcos sa international community. Ito yung mission nila din dito, mga kababayan. In favor siyempre kung sino yung financier nila. Allied with the Dilawang Salot. Tingnan ninyo ito. Balita dito, mga kababayan. Vice President Leni Robredo will likely be a more market-friendly president than Ferdinand Bongbong Marcos Jr., a Japan-based think tank said in its monthly report. What? Huwag kami. Hindi ninyo mabibilog po yung ulo namin. Kala ninyo, may influensya ninyo yung aming decision this coming election just because nag-publish kayo ng ganitong uri ng mga pananaw? Huwag kami, mga turuting tank ninyo dyan. Baka tanggi kayo ng inidoro. Anong tawag doon? Septic tank. Turuting tank ninyo. Septic tank. Yan ang bagay sa inyo. Onodoro. In an article entitled Philippines, No Holiday Cheer, Nomura Global Research said that Robredo is likely seen more qualified to oversee the post-pandemonium recovery of the country. What? Yan kayo. Ginawa ninyong bobo yung mga Pilipino. Citing the presidential candidate's strategic roadmap that focuses on vital sectors such as health and education. What? Education ninyo, hindi nga maayos magsalita. Maintindihan ng mga Pilipino. Sa kakaisip ng mga matalinhagang salita para isipin ng mga taong nagikinig sa kanya. Matalino siya. Hindi nga maayos niya yung matiks-matiks na fake news niya yun. In-splice. Harap-harapan na. Niluluko tayo. Marcos Jr., in our view, will likely be regarded as less market-friendly than Robredo. Huwag kami. Moro market-friendly mo dyan. Lumayas nga kayo rito. Huwag naman na niya, Mr. Maravillas. Naghahanap buhay lang naman kami. Binayaran lang naman kami para maglabas ng ganitong kwento. Particularly when it comes to experience at the national level, baliktad ang mga pag-intindi ninyo. Bakit? Ano yung experience ni Lomi? Sige nga, one-time congresswoman, tapos naging vice president. What about si Bongbong Marcos? Napakahaba ng kanyang experience as chief executive, Ilocos governor, vice governor, di ba? And senators. Plus, yung experience niya and tawag doon, hands-on training as the son of the great President Ferdinand Marcos, mayroon nun si Lomi, at anak ng First Lady, exposed sa lahat ng uri ng pamamahala, mayroon nun si Lomi. Huwag kami. The report, which was written by ASEAN economist Yoben Paracueles and analyst Ranga Sipta, Craig Chan, and Wee Chun Teo, wala kaming pakialam kung saan kayo galing, saan lupalop kayo nang galing, mga bugo kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Huwag kayo nakikialam dito. Tama? Ba't kayo nakikialam dito? Ano interest ninyo rito? Ba't ninyo tinutulak si Lomi? Ayaw ng maraming Filipino si Lomi. Nakita niyo yung karaban?
kung ilan lang yung sumasama. Huwag kami. The group also believe that Marcos' possible victory might cast doubt on the 2022 elections. Bakit? A Marcos victory will likely be viewed negatively owing to perceptions against him, in part because of his candidacy is facing some petitions for disqualifications on grounds of making false statements and a previous conviction of failing to file income tax returns. What? Talagang inugnay niyo doon. Isa-isa na po na binabasura ng Commission on Elections. Yung perceptions na ganong negative, galing lang po yon sa sponsor ninyo. Septic tank. Turuting tank ninyo dyan. Bagay sa inyo, septic tank, kasi yung mga analysis ninyo, amoy inodoro. Nangyaya kayo. Marcos is facing multiple disqualification case. Basura po yun. Isa-isa na. In connection with the 1995 Quezon City Regional Trial Court's conviction for his failure to file income tax returns for 4 years in 1980s. Ang kukulit ninyo. Yung failure na yan, napakasimpleng pagkakamali. Hindi man po nanguleksyon ng kanyang sweldo si Bongbong Marcos. Yung failure po sa opisina yon kasi yung income tax, automatic, alam niyo yon. Tax withheld. Di ninyo maintindihan. Palibasa, septic tank kayo